Magandang araw sa lahat ng mga nanonood. Ako nga pala si Mil DB Cañada, isang mag-aaral sa Maiso Calapi Campus. Sa konsepto ng video ito ay magbabahagi ako ng kwentong tungkol sa aking paglalakbay. Pero bago ko magsimula ay nimbitahan ko kayong magbahagi ng inyong kwento tungkol sa paglalakbay. Ikaw, ano nga ba ang iyong karanasan sa paglalakbay? Sa totoo lang, wala akong karanasan sa paglalakbay sa iba't ibang lugar. Dahil nga galing ako sa pamilya, hindi mahilig mamasyal o bumiyahe sa iba't ibang lugar. Kaya nahihirapan akong mag-isip kung ano nga ba ang dapat kong ibahagi sa aking paglalakbay. Pero kahit papano, meron akong maibahagi ng isang kwentong hindi ko talaga malilimutan. Ngunit, hindi mo siya masasabing maganda at katulad ito ng ibang kwentong napakadaming masasayang sandali na nakapaloob nito. Napaka-exciting at talagang matatawag na ang tao ay naglalakbay talaga. Itong aking kwento kasi ay challenging para sa akin ng araw na yun. Taong ito at sa pangalawa o pangatlong linggo ng buwan ng Hulyo ay naranasan ko ulit na mag-isang bumiyahe patungong Tagbilaran City. Yun ang araw na mayroon akong halagang kukunin sa Baysumin. Bumiyahe ako ng maaga upang madali ko lang makuha ang nais at makauwi ng maaga sa amin. Ngunit pagdating ko doon, ngayon nga, mayroon silang mahalagang ginawa noong umagang iyon. At sa hapon naman, sila pwedeng magkapanauhin. Kaya ang ginawa ko doon, lumabas ako sa entrance mismo ng Baysumin. At umupo muna ako sa gilid dahil nga nag-iisip pa kung ano bang gagawin ko dahil nga napakaaga pa ng araw na yun. At saka naboboard rin ako. At sa ilang oras kong ginugol ang sarili ko sa pag-iisip at paghihintay, ay kusa kong naisip na what if magliwaliw muna ako at maglakad-lakad kahit papaano. Tinungo ko ang iba't ibang kalapit lamang na lugar upang hindi ako maligaw. Pinasok ko ang dalawang kalapit na mall at tumitingin-tingin sa paligid habang feel ko yung lamig na galing mismo sa air conditioning. Sa oras na yun, feel ko yung mag-isa lang ako sa paligid at walang patutunguhan ng mga nilalakad kong mga paa. May time na dire-diretso lang akong naglalakad nung nakayuko yung ulo ko. Dahil nga mayroon akong tinitingnan sa phone ko. Tapos pagharap ko, nakapasok na pala ako mismo sa entrance ng men's accessories. Tapos yung guardia tumingin sa akin na mayroong sinasabi. Ngunit hindi ko marinig dahil nga tumalikod na ako. Yung oras na yon na parang pinagsakloban ako ng kahiyaan. Kaya ay umalis na lang ako. Pagkatapos kong umalis doon, nasa mall na yon, ay nung nasa exit na ako, nung time na iniisip ko, saan na naman ako pupunta. Lakad lang ako ng lakad nung biglang umulan ng mahina. Kaya ay tumabi muna ako. Pasalamat na lang ko dahil nadala ko yung payong ko. Pagkatapos nung patuloy ako ng paglalakad, tiningnan ko yung oras at nasa kalagitnaan ng 10 oras. Kaya napag-isipan kong bumalik na lang ako sa Baysumin para doon na lang ako maghintay ng ilang oras. Habang naghihintay ako, syempre tumatakbo rin yung oras. Tapos yung phone ko pa malapit ng mag-low battery. Mga mag-iisang oras ako maghintay bago ako pumara ng tricycle. Sumakay ako papunta sa terminal ng Pogon.
Naghanap lang naman ako ng karinderya dahil nga ayaw kong kumain sa ibang lugar at hindi ako sanay na kumain sa matataong lugar. Noong una, nababaguhan akong kumain. Ngunit dahil nga sa gutom, isinuwang bahala ko na lang. Pagkatapos kong kumain, namaalam muna ako kay ating tendera na pwede bang makiupo muna ako doon upang maghintay na naman ako. Pagkatapos ng ilang oras, ay pumara na naman ako ng tricycle at bumalik mismo sa Baisomin. Naghintay na naman ako ng mahigit 2 o tatlong oras bago ko makuha yung kailangan ko. At pagkatapos noon, diretso ako sa exit at pumara na naman ng tricycle papuntang terminal ng Kugon. At naghanap ng masasakyan na bus o tinatawag namin Chichi na biyaheng Sandigan noon. Naisip ko sa araw na yun ay parang isang gulong lang ng bus ang araw na mayroon ako sa oras na yun. Marami akong nasayang na oras para lang maghintay sa araw na yun. Yun nga lang, at wala akong magawa kundi maghintay. Pero sa huli naman ng kwentong ito, meron ako natutunan. Sa araw na yun ay natutunan kong maghintay at huwag magmadali. Dahil sa mga oras ng aking paghihintay, natutunan kong magbigay ng oras sa sarili. Natutunan kong magtiis at nalaman kong hindi sa lahat ng oras ay makukuha ko ang gusto ko. Dahil nga merong oras na nakaraan upang ating makuha ang kailangan natin at iyon ay matutong maging matiisin sa buhay.